Magandang araw na muli mga boss. Kung makikita nyo, pinapump ko itong fuel pump niya. Kaya lang wala siyang reaction. Ang ibig ko sabihin, hindi siya tumitigas, palambot pa rin siya. Hindi ko nararamdaman na humihigop siya ng diesel doon sa tangke. Kaya tatanggalin ko yung 2 bolt nito na number 10. Dahil nga sa sumabay pang nasira itong gauge dito sa dashboard niya, hindi niya malaman kung empty na siya o full pa yung gas tank niya. Hindi naman siya actually tumirik. Ang naging problema is humina daw yung hatak niya tapos nanginig yung makina. Kaya inisip niya lang na pwedeng pa-empty na yung diesel niya kaya nangyari ito. Which is tama naman yung pumasok sa isip niya. Kaya lang ang naging problema after niya magpakarga ng diesel, humina na daw yung hatak. Kaya ang sabi ko sa kanya, maaring nakahigop ng dumi yan mula sa tangke or napasukan ng hangin. Kaya nagkaroon ng vibration dyan sa makina niya. At dahil nga ang sabi ng may-ari, bago lang daw itong fuel filter niya. Kaya ang gagawin ko dyan, check upin ko pa rin syempre. Kung may dumi siya, lilinisan ko kung kaya pang linisan. Pero kung talagang sobra na yung dumi niya, wala tayong magagawa kundi palitan yan kahit medyo bago pa yan. Pansin ko naman na bago pa itong fuel filter at original. Kaya after ko matanggal yung 2 bolt, 2 fuel hose, pati yung socket wire ng sensor nito, kakalisin ko itong fuel filter niya. Pero unahin ko muna itong fuel filter sensor niya. Kung makikita nyo, yan yung tinanggal ko. Tapos gagamit kayo ng fuel filter wrench para maihiwalay nyo itong fuel filter dito sa fuel pump niya. Huwag kayong mag-alala kasi madali lang naman paghiwalayin yan. Pag naluwagan nyo na, pwede nyo na yung kamayin, tanggalin nyo na itong fuel filter wrench nyo. Para mas madali nyo matanggal itong fuel filter. Diba? Ganun lang siya. At dahil sa pwede namang makuha ito sa linis, nilinis ko na lang itong fuel filter niya. Sa paglinis yan mga boss, ang ginagawa ko dyan, gumagamit lang ako ng hangin at diesel. Ayun ang ginagamit kong pambanlaw. After nun, gagamit ka naman dyan syempre ng malinis na basahan. Punasan mo lang yung kayang abutin ng basahan mo. At dito sa pump niya, kailangan punasan mo rin yan. Yan tinuturo ko, dyan, pwede mong hanginan dyan mga boss. Naka-encounter na kasi ako, dyan lang nagbara. Pero ang laking problema ang dinulot niya sa may-ari. Dahil okay na mga boss, di ba? Nakita nyo, di ba? Malinis na siya. Yan yung fuel filter. At ito naman yung pinaka-pump niya na ilalagay mo sa ibabaw ng fuel filter. Mandali lang yan mga boss. Pag naitapat mo siya sa butas, iroskas mo lang. Higpitan mo ng tamang higpit. Kung kaya ng lakas ng kamay mo, okay lang. Pero kung hindi mo kaya, gumamit ka ng fuel filter wrench mo. Basta lagi yung tatandaan, wag naman yung sobrang higpit kasi pwedeng pumilipit yung o-ring niya sa gitna at magkaroon ng leak. At pag okay na, pwede mo nang isunod itong fuel filter sensor niya. Dahil o-ring lang yung gasket niyan mga boss, pwede nyo nang kamayin yan pag hinigpitan nyo. Hindi nyo na kailangan niyang gamitan pa ng yabi tubo. Tapos pwede na natin ibalik sa dati niyang position. Yung tinuro ko, dyan yung sasaksak itong socket wire sensor niya mga boss. Unahin yung ilagay yan. Tsaka nyo ngayon i-position na itong fuel pump assembly nyo. At syempre naman, pwede nyo nang ilagay itong 2 bolt na number 10. At pag nailapat nyo na yung 2 bolt na number 10, gamit kayo ng socket wrench, higpitan nyo na. Syempre naman, dapat yung tamang higpit lang. Tapos ilagay nyo na itong isang fuel hose. Yan yung galing sa tangke. Kaya isang hose lang muna yung kinabit mga boss dahil nga sa magbi-bleed pa tayo. Kailangan ipump natin itong fuel pump nyo. Dapat mapuno yung fuel filter ng diesel nya para yung hangin mawala. Ipapump nyo ngayon. Pag nakita nyo malakas na yung pressure na lumalabas na diesel, okay na yun. Means na wala na yung hangin. Kasi malakas na nga yung pressure na lumalabas na diesel di ba? Okay na yun. Balik mo na ngayon yung fuel hose na tinanggal mo. Siguraduhin mo lang yung pagkakahigpit mo ng clamp is maayos. Dapat wala siyang singaw. Kasi pwedeng pag may singaw yan, magkaroon niya ng hangin at papalya or titirik itong makina mo. Nakita nyo, nagpump uli ako. Pwede ka rin mag-bleed dyan mga boss. After mo i-pump, nakadiin ka, i-release mo yung number 10 na bolt. Ganun lang gagawin mo hanggang sa maging buo na yung diesel na lumalabas at pwede mo na siyang tigilan. Tsaka mo higpitan ng socket wrench mo number 10. At gusto mo talaga makasiguro, i-pump mo siya. Dapat titigas yan. Pag tumigas yan, okay na yun. Tsaka mo ngayon i-start na itong makina. Diba? Kumbinse. Lagi nating tatandaan na kapag yung sasakyan natin, nag-empty tayo ng diesel, tapos nagkaroon ng problema, hindi ang solusyon dun is palitan ng fuel filter. Gaya nito, original naman. Kung pwede yung linisan lang. Ngayon kung talagang maruming talagang nakapagbara siya, doon mo, pwede palitan mo na yun. Gaya nga ng lagi ko sinasabi, hindi naman lahat ng may sasakyan is prepared sa bibilhin na pyesa. Dahil yung iba dyan, nagpapaaral pa ng kanilang anak. Yung iba naman kaya kinakapos 2 yung pamilya.
Ibig kong sabihin, yung sa asawa niya at saka yung mga magulang niya, tinutulungan niya. Huwag kayong mag-isip ng masama. Yun ang ibig kong sabihin, dalawa pamilya. At kaya ako nag-road test dahil nga sa humina nga daw yung arangkada nito. So far, nung pinatakbo ko, okay na siya. Kaya ready na to for pick up ng customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lamang na idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat! O diba, ang tulin na niya.